nakatatag tayo sa Good News Baptist Church. Marami nang umalis, marami nang bago. Sabihin ko muna sa mga bago, mga kapatid, hindi po ito pa galingan, pa husayan, pa influensyahan, pa kilalanan, pa gandahang lalaki o babae. Ito po pa tatagan, maturity. Tungkol sa pagiging matatag sa harapan ng Panginoon. Si Moses was so mature that he stood up for the word of the Lord and led the people of Israel. Pero may kondisyon, fear not. Huwag kayo matakot. Manatili kayo sa inyong kinaroroonan at saka niyo makikita ang kaligtasan na kabighani, himala ng Diyos. Tawagin ko si Christine para umawit ang isang awitin. I want you to listen to this song. Napaganda po ng lyrics dahil tungkol ito sa ating mga tao na mahina, marupok, pero pagka tayo umasa sa Panginoon, ibigyan sa Kanya ang ating bigat. Makikita niyo paano magliligtas ng Panginoon. Oh
Alam nyo, ang tao po ang matatag. Yung gamit, hindi matatag. Meron tao matatag. Nanalangin po tayo. Let's pray. Father, sa tanghaling ito, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Maging katulad kami ng maturity ni Moses. Kung siya, Panginoon, ay matatag sa lahat ng mga dako na kanyang kinaroroonan, itinawag niyo sa kanya, siya po ay nagtapat at siya ay naging matatag. So, umagang ito, Panginoon, dalangin ko na kausapin niyo po ang mga puso. At sino man, Panginoon, ang dumarang yung oras na ito sa maraming mga pagsigaw, sa maraming mga pagsubok, sa maraming mga nakikita namin mga sundalo tila, ng mga puhangin, lahat, Panginoon, ng mga reklamo na rin namin. Dalangin ko, Panginoon, na lahat po kami tumingin sa tagapagligtas, sa Savior, na siyang tangi naming pag-asa sa buhay na ito. Habang nakapigit po mata, nakayuko mga ulo, sinasabi niya, Panginoon, itong aking buhay, katulad sinabi ng awit ni Christine, still I rise. Panginoon, tulungan ninyo akong maging matatag sa inyo. Ano man ang dumaan sa buhay, ito po ang aking buhay, gusto kong maging matatag para sa Panginoon. Patatagin niyo ako, Panginoon, sa kabila ng anumang mga daraan sa aking buhay o dumaraan sa aking buhay. Habang nagpigit po mata na yung mga ulo, let me pray for you this morning. Pagkitas na po ako, you're saying, Pastor, pray for me. Gusto kong tumatag sa buhay na ito. Gusto kong tumatag sa dami ng mga problema at mga pagpigati na dinadaanan ko. Maraming salamat po. Thank you so much. Panginoon, nakita niyo po, nakita ko mga kamay ng mga nataas sa inyong mga lingkod, pero mas lalo, Panginoon, nakita niyo mga puso nila. Nakita niyo mga puso namin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, muli po namin inaalay ang aming mga sarili sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, ibinibigay po namin ang aming sarili sa inyo. Katulad na sinabi na inaawit, and still I rise. Katulad na sinabi namin pinag-usapan, Panginoon, sa umagang ito. Sa kabila ng dagat, sa kabila ng mga sundalo at mga narito na mga pagsigaw at reklamo, tumingin si Moses sa tagapagligtas. Dalangin ko, Diyos, na ito po may ugali namin lahat ng mga nataas na kamay. Patuloy na makita ang inyong himala. Kung kami ay hindi matatakot, kung kami ay mananatili, makikita namin ang pagkaligtas ng Panginoon. Habang nakapit po ang mata, nakayo kong ulo, ayaw ko palagpasin ang pagkakataong ito. Marami may kasama kaming bisita. Marami may kasama kami rito sa umagang ito na hindi pa member ng Good News Baptist Church. Marami yung umagang ito, sinasabi mo, Pastor, magiganda yung mga pinag-uusapan natin, mga binabasa natin. Pero sa sarili ko, wala pa akong tunay na ugnayan sa Diyos. Wala pa akong personal na ugnayan, personal na relasyon sa Diyos. Ngayong umagang ito, kapatid, kaibigan, maaari mong tanggapin ang kaloob na walang bayad ng Diyos sa umagang ito. Narito ka, hindi isang aksidente. Pinlan ng Diyos ang pagkapunta mo ito. Ngayon tanghali, bago tayo magtapos sa ating gawain, maraming mga susunod pa. Kung sinasabi mo, Panginoon, gusto ko kayong tanggapin sa aking puso at buhay. Gusto kong maging anak ng Diyos. Gusto kong patawarin ninyo ako sa aking mga kasalanan sa umagang ito. Binibigay ko sa inyo ang aking buhay at simula ngayong araw na ito, gusto kong makasiguro na anong oras man ang oras ng kamatayan, sa langit ako patutungo. Habang nakapita ang mata, wala titingin sa paligid, ako lamang para may paganahan ko kayo. Mahalagang desisyon ito para sa iyo, kaibigan. Bisita ka man namin, kung matagal kang dumadala sa Good News, marami hindi ka pa member ng Good News. Pastor, panalangin mo ako. Gusto kong tumanggap sa Panginoon. Gusto kong pagsisihin ang aking mga kasalanan. Gusto kong imbitahin siya sa aking puso at buhay para maging tagapagligtas na ang kaluluwa at Panginoon ng buhay na ito. Ngayong oras na ito. Pagkitaas po ang inyong kumain at papanalangin ko kayo. Meron po ba? Maraming salamat. Amen. Amen. Dalawang, tatlo. Amen. Praise. Itaas sila po ako kayo. Sa mga nataas na kamay, ito po ang inyong panalangin. Mula sa puso ninyo, sabihin nyo nga sa Diyos ang panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus. So, umagang ito, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang walang bayad na kaloob ninyo, nakabayaran ng lahat ng aking kasalanan, nagawa, ginagawa,
at gagawin pa. At sa umagang ito, iniimbitahan ko kayo na pumasok sa aking puso at buhay upang maging Panginoon ng aking buhay. Ako ang susunod, kayo ang susundin, at maging tagapagligtas ng aking kaluluwa anong oras man ako kunin ng kamatayan. Dalhin niyo ako sa kaharian ng Diyos. Tinatanggap ko kayo sa aking puso. Tanggapin niyo ako bilang anak ng Diyos mula ngayon at magpakailanman. Kung pinanalangin niyo po yan sa pangalan ni Jesus, naniniwala kami na kayo ay pinanganak na muli sa Espiritu. Hindi sa physical, kundi sa spiritual. At ngayong umaga nito, pwede natin masabing, ngayong araw na ito, ipinanganak ako muli sa Espiritu. Naging anak ako ng Diyos mula ngayong araw, August 7, 2011, at magpakailanman. Panginoon, hawakan niyo po ang aming mga puso, hawakan niyo ang aming mga lakbayin, mga landasin namin, Panginoon Diyos. Bigyan kaming katalinuhan katulad ni Moses, na hindi sa patagalan pagiging Kristiyano, kundi patatagan. Hindi pagalingan, hindi pahusayan, hindi paramihan ng talento, kundi patatagan. Sa dami ng dagok at problema ng buhay na pwedeng dumaan sa aming buhay, dalangin ko, Diyos, na patuloy kami tumingin sa aming tagapagligtas. Huwag kaming matakot, manatili kami, at ililigtas mo kami sa tanghaling ka, Panginoon. Salamat sa kumpirmasyong ito. Salamat, Panginoon. At patuloy na magpapatuloy ang selebrasyon ng ikalabing-walong anibersaryo ng Good News Campus dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Nawa, magsimula kayo sa liderato, officers ng simbahan ito. Ang kanilang magsisilbi mga pastor, mga members, Panginoong Diyos. Dalahin ko, Panginoon, na makita ninyo sa Good News Baptist Church ang mga Kristiyanong matatatag, ang mga Kristiyanong nakatingin lamang sa tagapagligtas at hindi sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Makita niyo ang aming pananampalataya at buong-buong pagtitiwala sa inyo mula ngayon at magpakailanman. Lahat ng